Sa nakaraang part ng ating kwento ay matagumpay nang umangat ang cultivation talent ni Yeyu mula inferior hanggang sa medium rank. Sa kasalukuyan naman, nang makita ito ni Ye Chan ay nagulat siya dahil tumaas ng 2 antas ang cultivation talent ng kapatid niya. Pagkatapos noon ay pinulot ni Ye Chan ang isa sa mga dugo ng halimaw na nasa medium rank. Tumingin naman si Ye Chan sa kapatid niya habang iniisip niya na ang cultivation ng kapatid niya ay nasa medium rank na at may rare na freeze talent pa ito at dahil dito ay magiging malakas na martial artist si Yeyu sa hinaharap. Tumingin naman si Ye Chan sa hawak niyang beast blood at saad rin niya na mag-ante ka lang Mu Xiaobei at kahit kailan ay hindi ako magpapatalo sa iyo. Pagkatapos noon ay agad namang ininom ng ating bida ang medium rank na dugo ng halimaw at dahil sobrang sama ng lasa nito ay agad rin siyang kumuha ng mga butil ng mani sa tabi niya upang kainin para mawala agad sa panlasa niya ang masamang lasa ng dugo ng halimaw. Agad ring umepekto ang dugo ng halimaw sa katawan ni Ye Chan at agad rin na lumabas ang kulay purple na enerhiya sa paligid niya. Dito ay naramdaman ni Ye Chan na bumilis ng 8 beses ang cultivation speed niya. Dagdag pa niya na kung sapat lamang ang dugo ng halimaw na meron siya ay magagawa niyang umangat hanggang sa antas ng martial artist, saad pa niya na nakakapanghinayang lang dahil 2 bote na lang ang meron siya. Pagkalipas ng 10 araw pumunta naman ang ating bida sa kagubatan ng 5th Academy, dito ay nagmi-meditate si Ye Chan, sa kabilang banda naman ay nagmamadaling tumatakbo si Jiang Bao na papunta sa ating bida. Agad din niyang tinawag si Ye Chan at tinanong ito kung ano ang gagawin nila. Nagtataka naman si Ye Chan kung ano ang gustong sabihin ng kaibigan niya. Hinihingal naman na binanggit ni Jiang Bao ang pangalan ni Mu Xiaobei at agad namang tinanong ni Ye Chan kung pumunta ba dito sa 5th Academy ang mayabang na yon. Saad naman ni Jiang Bao na hindi at narinig ko na balak ni Mu Xiaobei na abutin ang antas ng martial artist at ngayon ay nasa isolation room na ito ng Mu family. Dagdag pa ni Jiang Bao na, malamang na plano niyang unahan ka na abutin ang antas ng martial artist at pagkatapos ay gaganti na siya sayo. Pagkatapos ay umupo naman si Ye Chan habang sinasabi na, akala niya na pumunta na agad rito si Mu Xiaobei upang hamanin siya. Sumigaw naman si Jiang Bao dahil binaliwala lamang ni Ye Chan ang mga sinabi niya at dagdag pa nito na seryoso ang bagay na ito. Napaisip naman si Ye Chan na base sa talento ni Mu Xiaobei at sa antas ng cultivation niya na nasa antas ng medium rank ay magagawa nitong umangat sa antas ng martial artist sa loob ng 1 buwan. Saad naman ni Jiang Bao na kung nagawa nga ni Mu Xiaobei na maging isang martial artist ay magiging madali na lamang kay Mu Xiaobei na durugan si Ye Chan. Tugon naman ni Ye Chan na parehas sila ni Mu Xiaobei na nagko-cultivate at dagdag pa nito na hindi siya takot kay Mu Xiaobei. Pinaalala naman ni Jiang Bao na mula sa isang noble family si Mu Xiaobei at marami itong resources, samantalang si Ye Chan ay may 3 bote lamang ng dugo ng halimaw na nasa antas ng medium rank at nagawa na niyang gamitin lahat ng dugo ng halimaw na meron siya. Sumang-ayon naman si Ye Chan dahil nagawa na niyang ubusin ang mga dugo ng halimaw na meron siya. Napaluhod naman si Jiang Bao dahil wala na itong maisip na paraan upang tulungan ang kaibigan niya. Naisip naman ni Ye Chan na mayroon na lamang siyang dugo ng halimaw na spotted snake na nasa antas ng violent rank at ang dugo nito na nagmula mismo sa puso ng spotted snake. Dagdag pa niya na sa pamamagitan nito ay magagawa niyang makaabot sa antas ng martial apprentice. Ngunit kahit na maliit na lamang ang pagitan nito sa antas ng martial artist ay hindi ko paring magagawang maka-advance sa antas ng martial artist. Ngunit dahil na rin sa aking speed talent at sword talent ay may kakayahan pa rin akong makipagsabayan sa mga taong nasa antas ng martial artist. Napunta naman ang kwento sa Mu family at dito ay nagawa na ring nakalabas ni Mu Xiaobei mula sa kanyang pagsasanay at dito ay matagumpay na niyang naabot ang antas ng martial artist. Agad namang nagbigay galang ang matandang tagasilbi ni Mu Xiaobei, saad pa nito na congratulations batang master dahil matagumpay mong naabot ang antas ng martial artist. Dito ay nakita rin natin si Mu Xiaobei na dinadamitan ng kanyang mga tagasilbi at mapapasana all ka na lang talaga. Pagkatapos noon ay pumasok ang ama ni Mu Xiaobei sa loob ng silid kasama ang isang lalaki. Agad rin namang napagtanto ng ama nito na umangat na ang anak niya sa antas ng martial artist at inaasahan na raw niya ito sa kanyang anak. Pagkatapos noon ay pinakilala sa atin ang ama ni Mu Xiaobei. Ito ay si Mo en isa sa Linhai-based novel at nasa antas siya ng elite martial artist at ang cultivation talent niya ay nasa antas ng medium rank. Agad namang pinuri ni Mo en ang kanyang anak sa nagawa nitong pag-angat sa antas ng martial artist. Tugon naman ni Mu Xiaobei na, huwag kang mag-alala ama hindi ko ipapahiya ang ating pamilya.
Sagot naman ni Moen na, dapat lang at sabi rin ng ating ancestor na siya na mismo ang magbibigay ng gantimpala na para sa iyo. Agad namang lumuhad si Mu Xiaobei at nagpasalamat sa pagtulong at gabay ng kanilang ancestor at ng kanyang ama. Natuwa naman ang ama nito at agad na rin niyang pinatayo ang anak niya. Inutusan naman ni Moen ang kanyang bantay upang tingnan kung nakahanda na ang pagkain sa kanilang kusina na agad namang sinunod ng bantay. Ngunit agad ding pinigilan nito ni Moen dahil mas maganda kung siya na mismo ang pupunta. Agad rin niyang pinaalalahanan ang anak niya na kumain na rin siya mamaya dahil ipinahanda niya ang paborito nitong pagkain. Nagpasalamat naman si Mu Xiaobei sa kanyang ama. Pagkatapos ay agad ding nagtungo ang ama nito sa kusina upang tingnan kung nakahanda na ba ang pagkain. Pagkaalis ng ama ni Mu Xiaobei ay agad din niyang tinanong ang matandang kasama niya kung kamusta na ang pag-iimbestiga nito sa background ni Ye Chan. Sagot naman ng matanda na nagawa ko nang alamin ang lahat ng impormasyong tungkol sa Ye Chan na yun. Agad ding sinabi ng matanda na si Ye Chan ay wala ng mga magulang at wala ring pumuprotekta dito na malakas na tao at maaari natin siyang apihin o patayin kahit kailan natin gusto. Tugon naman ni Mu Xiaobei habang naglalakad, kung ganun ay isa pala siyang basurang walang background. Akala ko pa na may malakas siyang background dahil sa kumpiyansa nito na harapin ako, kung ganun ay humanap ka ng isang tao upang patayin si Ye Chan. Tugon naman ng matanda na, Batang Master, hindi parang wild zone ang Lin Hai Base at hindi tayo maaring basta-basta na pumatay ng mga tao dahil maari itong magdulot ng problema sa Mu family. Tugon naman ni Mu Xiaobei habang nilalagyan ng tagasilbi nito ng dugo ng halimaw ang hawak niyang baso na, sino naman ang nagsabi sa iyo na gamitin ang pangalan ng Mu family para pumatay ng tao? Dagdag pa nito na humanap ka ng isang shadow assassin dahil ang mga ito ay magagaling at malilinis magtrabaho. Tugon naman ng matanda na, ngunit Batang Master, ang paggamit sa mga shadow assassin ay nangangailangan ng 1,000,000 at masyado itong mahal para sa isang mahirap na bata lamang at ang tinutukoy nito ay si Ye Chan. Tugon naman ni Mu Xiaobei na, alam mo ba kung paano nanatiling matatag ang mga ibang pamilya sa loob ng Lin Hai Base? Dahil ang mga ito ay pinapatay kaagad ang lilito na henyo mula sa mahihirap na tao. Pagkatapos nun ay dinurog ni Mu Xiaobei ang hawak nitong baso gamit ang kamay. Dito ay napagtanto ng matanda na, kaya pala ang fifth school ay hindi nakakapagpaunlad ng isang henyo. Nakangiti namang sinabi ni Mu Xiaobei na, ang mahihina ay namamatay at ang malalakas lamang ang nananatiling buhay. Napunta naman ang mga pangyayari sa kagubatan ng Fifth Academy. Dito ay nagsasanay ang ating bida gamit ang kanyang sword talent at speed talent. Dito ay nakita natin na tumatakbo ng mabilis si Ye Chan gamit ang speed talent niya at nagpalundag-lundag rin ito sa mga puno hanggang sa makalapit sa isang malaking bato. Agad rin niyang inatake ang malaking bato gamit ang kanyang espada at agad namang nahati sa maliliit na parte ang malaking bato. Pagkatapos noon ay huminga ng malalim si Ye Chan at tumingin ito sa kalangitan at nakita niya na malapit ng umulan at oras na rin para umuwi siya. Habang bumubuhos ang malakas na ulan ay naglalakad naman si Ye Chan upang umuwi at nang makarating siya sa madilim at masikip na parte na lugar ay may napansin siya kaya agad rin siyang huminto. Dito ay nakita natin ang isang status window sa taas ng poste ng kuryente at nang makita ito ng ating bida ay nagtataka ito kung ano ang bagay na yun sa taas ng poste ng kuryente. Dito ay nakalagay sa status window na ang taong ito ay si Li Kun na may inferior cultivation talent at may dark shadow talent na nasa antas ng novice rank. Nagsimula namang mawala ang status window dahil sumugod na ito sa ating bida at ito ay parang anino kung gumalaw. Nagulat naman ang ating bida sa mga nangyayari ngunit si Li Kun ay agad na inatake si Ye Chan gamit ang hawak nitong dagger na nagawa namang harangin ng ating bida gamit ang espada nito. Pagkatapos nun ay agad na lumundag si Ye Chan upang gumawa ng distansya sa kalaban nito. Agad ring tinanong ng ating bida kung sino ang assassin. Dito ay nakita natin ang assassin at sumagot ito na ako ang taong papatay sayo. Bago natin ipagpatuloy ang kwento ay maaari bang mag-subscribe ka sa channel ko at i-like na rin ang video na ito. Maraming salamat sa pagpapatuloy. Pagkatapos noon ay agad ding nagpalabas ng kulay asul na enerhiya ang ating bida at si Li Kun naman ay nagpalabas na rin ito ng kulay green na enerhiya na pumapalibot sa buong katawan niya. Naisip naman ni Ye Chan na hindi kaya na ang assassin na ito ay binayaran ni Mu Xiaobei upang patayin siya. Agad namang naglaho si Li Kun at bigla na lang itong lumitaw sa likuran ng ating bida na para bang isang anino. Agad din niyang inihanda ang kanyang dagger upang atakihin si Ye Chan ngunit naramdaman ito ni Ye Chan kaya agad siyang lumingon at agad na hinarang ang atake ni Li Kun.
Nagulat naman si Ye Chan nang muling naglaho si Lee Kon sa harapan niya. Dito ay napagtanto ng ating bida na mukhang ang Dark Shadow talent ni Lee Kon ay isang kakayahan na kayang itago ang gumagamit nito na para bang isang anino. Bigla namang lumitaw ulit si Lee Kon sa likuran ng ating bida at agad rin itong naramdaman ni Ye Chan kaya agad rin na lumingon si Ye Chan at nakita niya na malapit na siyang matamaan ng dagger ni Lee Kon. Ngunit bago pa man ito tumama sa kanya ay agad niyang ginamit ang speed talent niya at ang tinamaan ng atake ni Lee Kon ay ang lupa lamang dahil si Ye Chan ay nagawang tumalon ng mabilis upang iwasan ang atake ni Lee Kon. Nabahala naman si Lee Kun, naiisip niya na isang mahinang martial art apprentice lamang si Ye Chan ngunit sobrang bilis nito. Saad naman ni Ye Chan na siya naman ang aatake at agad na rin itong tumalon mula sa taas ng bahay at mabilis itong pasugod kay Lee Kun. Nang makalapit na si Ye Chan ay agad niyang inatake si Lee Kun ngunit naglaho ito bago pa man tumama ang atake ni Ye Chan at ang malakas na atake ni Ye Chan ay lumikha naman ng pagsabog ng tumama ito sa pader ng isang bahay. At nang mawala ang mga usok sa paligid ay nakita ni Ye Chan na hindi niya tinamaan si Lee Kun at naglaho na naman ito. Saad naman sa isip ng ating bida na, isang banta ang kakayahan na yan sa ibang tao ngunit pagdating sa kanya ay baliwala lang ito dahil maaaring naglalaho nga si Lee Kun pero nakikita pa rin ni Ye Chan ang status window nito. Kaya nang nakita niya ang status window ni Lee Kun ay agad niyang hiniwa ang lokasyon na yun at dahil hindi inaasahan ni Lee Kun na mahahanap ng ating bida ang lokasyon niya ay hindi na niyang nagawang iwasan pa ang espada ni Ye Chan. Agad namang lumabas ang dugo mula sa bibig ng assassin na si Lee Kun at agad na rin itong bumagsak sa lupa. Pinilit namang tumayo ni Lee Kun habang hawak ang sugat nito sa bandang dibdib at saad pa niya na napaka-imposible na makita siya ni Ye Chan dahil kahit ang mga elite martial artist ay hindi siya magawang makita. Dagdag pa na tanong nito na kung sa paanong paraan siya nakita ng ating bida. Tanong naman ni Ye Chan na gusto mong malaman. Kung ganon ay sabihin mo muna sa akin kung sino ang nag-utos sa'yo. Bahagya naman natawa si Lee Kun at agad na pinulot ang dagger niya na nabitawan niya kanina at saad pa nito na kung tuluyan muna akong matalo ay sasabihin ko sa'yo kung sino ang nag-utos sa akin. Pagkatapos noon ay agad rin na umatake si Lee Kun gamit ang pinakamalakas na pamamaraan niya na tinawag niyang Shadow Sword, ngunit dahil malubhang na pinsala na ito ng ating bida ay madali na lamang naiwasan ito ni Ye Chan gamit ang speed talent niya at nang nakalapag na si Ye Chan mula sa pagtalon niya ay agad na rin siyang sumugod at dahil sa bilis ng ating bida ay nagawa niyang saksakin si Lee Kun sa likuran nito gamit ang espada niya. Nanlilisik naman ang mata ni Ye Chan na nagtatanong kung sino ang nag-utos sa kanya. Sagot naman ni Lee Kun na ikaw ang pinakamalakas na martial apprentice na nakalaban ko. Dagdag pa niya sasabihin na niya kung sino ang nag-utos sa kanya. Bumagsak naman si Lee Kun sa lupa at dahil hindi na niya kayang tumayo dahil sa mga pinsala na natamo niya, ngunit agad na rin niya sinabi na si Mo Xiaobei ang nag-utos na patayin siya at pagkatapos nun ay nawalan na rin ng buhay ang assassin na si Lee Kun. Napuno naman ng galit si Ye Chan nang malaman niya na si Mo Xiaobei ang nag-utos sa assassin na patayin siya. Pagkatapos noon ay kinuha ng ating bida ang mga kagamitan at sandata na meron si Lee Kun at pagkatapos ay hinawakan niya ang walang buhay na katawan nito at agad na rin niyang ginamit ang kakayahan niyang kopyahin ang talent ng iba, at dahil dito ay matagumpay niyang nakopya ang Dark Shadow talent ng assassin na si Lee Kun. Pagkatapos noon ay agad na rin ni Ye Chan ginamit ang talent fusion niya upang magamit na niya ang Dark Shadow talent na nakuha niya. Dito ay matagumpay na nakuha ni Ye Chan ang Dark Shadow talent nang hindi nahihirapan, at dito ay pinakita sa atin ang bagong status window ng ating bida, na si Ye Chan ay may cultivation talent na nasa antas ng medium rank, may speed talent na nasa novice rank, sword talent na nasa antas ng medium rank at ang bagong talent niya na ang Dark Shadow talent na nasa antas ng novice rank. Natuwa naman si Ye Chan dahil matagumpay niyang nakopya ang Dark Shadow talent ng assassin. Dito ay nakita natin ang kaparehong kulay berdeng enerhiya na meron si Lee Kun noong naglalaban sila ni Ye Chan. Sa isang kabundukan naman habang bumubuhos ang malakas na ulan at nagwawala ang malalakas na kidlat ay nandun ang ating bida upang ilibing ang walang buhay na katawan ni Lee Kun. Pagkatapos noon ay may nahulog na dahon sa harapan ni Ye Chan at dahil dito ay naisip niya na, hindi dapat na siya matulad sa isang dahon na nahulog sa harapan niya kaya dapat ay maging mas malakas pa siya upang hindi siya matulad sa dahon at kay Lee Kun. Agad namang tumayo si Ye Chan at sa harapan niya ay ang tumpok ng lupa na pinaglibingan niya sa assassin na si Lee Kun. Pagkalipas ng ilang sandali ay napunta naman ang kwento sa tahanan ng ating bida. Dito ay nakita natin si Ye Chan na naliligo at nakita rin natin ang magandang pangangatawan nito.
Pagkatapos noon ay agad na ring nagbihis si Ye Chan at umupo ito sa kanilang sopa at sa harapan ni Ye Chan ay ang mga kagamitan na nakuha niya sa assassin na si Lee Kun. Kinuha naman ni Ye Chan ang dagger at tiningnan ito. Nakita naman ni Ye Chan na maganda ang mga sandatang ito at ang mga dagger na ito ay nasa maayos pang kalagayan kaya siguradong magagamit niya ang dalawang dagger na ito. Pinulot naman ni Ye Chan ang mga credit card at dito ay sinabi niya na ang gold card ay naglalaman ng 1,000,000 pera. Ang silver card naman ay may laman na 100,000 pera at dahil may 3 gold card at 5 silver card ay may 3.5 million na pera na siya. Natawa naman ang ating bida dahil ang ibang pera na nakuha niya ay ang pera na binayad ni Mu Xiaobei sa assassin na si Lee Kun upang patayin siya at ngayon ay siya na ang gagastos nito. Nagtataka naman si Ye Chan kung ano naman kaya ang librong ito na ang pamagat ay Shadow Sword. Agad namang binasa ito ni Ye Chan at dito ay nalaman niya na isa pala itong pamamaraan sa espada na nasa antas ng Green Copper rank at naalala rin ng ating bida na ito ang huling atake na ginamit ni Lee Kun bago niya ito matalo. Pagkatapos ay pinakita sa atin ang mga ranggo ng mga pamamaraan sa espada at ang una ay ang Sword Skill rank, kasunod nito ay ang Black Steel rank, na sinundan naman ng Green Copper rank, Silver rank at ang Gold rank. Pinuri naman ni Ye Chan ang sword skill at saad pa niya na ang sword skill na ito ay magagamit niya upang ilabas ang buong lakas ng sword talent niya at dagdag pa niya na ito ang pinakakailangan niya ngayon. At dito na nagtatapos ang part 5 ng ating kwento at sana ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat.